Ngayon ay tuluyan ng naging malinaw kung bakit at para saan bumisita sa Moscow ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos kamakailan at kung anong mga lihim na kautusan ang pinirmahan ng diktador ng Russia pagkatapos ng pagbisitang iyon. Naniniwala si Vladimir Putin na tuluyan ng napunta sa wala ang mga mapayapang negosasyon tungkol sa Ukraine at naghahanda na sila para sa paglala ng labanan at mas matinding mga pag-atake ng misal laban sa Ukraine. Kasabay nito, lalong nababahala ang mga tao sa paligid ng presidente ng Russia na sa huli ay maaring gumamit siya ng taktikal na sandatang nuclear dahil inaamin niyang hindi niya kayang magtagumpay gamit ang ibang paraan. Iyan ang iniulat ngayon ng Bloomberg ayon sa mga source na malapit sa Kremlin at sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na may ganitong senyales. Eksaktong ganito ring nakakabahalang usapan tungkol sa sandatang nuclear ay nangyari na noong taong 2000. Noong ang direktor ng CIA na noon ay si William Burns ay personal na nakipagkita sa pinuno ng Russian intelligence na si Naryshkin ukol mismo sa isyong ito. Kaya sa episode na ito, himayin natin ng buo ang pinakabagong material ng Bloomberg at talakayin kung ano ang nakasaad dito at anong mga inside information ang ibinubunyag ngayon ng Bloomberg tungkol sa mga plano ni Putin sa pagpapalala ng digmaang ito. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe. Mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento. Kaya, magsimula tayo sa pinakamahalaga. Ayon sa mga kausap ng ahensya ng Bloomberg, sa lalong madaling panahon ay balak ng Russia na paigtingin ang mga pag-atake gamit ang ballistic missile sa Kyiv, kabilang na ang sentro ng lungsod kung saan nakapwesto ang mga gusali ng pamahalaan, pati na rin sa mga infrastruktura sa iba pang mga lungsod ng Ukraine. Ang mga negosasyon na halos 1.5 taon na isinagawa sa pamamagitan ng administrasyon ni Donald Trump ay sa katunayan ay nabigo. Ito ang sinasabi ng mga source ng Bloomberg. Pareho pa rin ang kalagayan ng dalawang panig gaya nung nagsimula ang mga negosasyon. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia ay nakaapekto sa 12-12 ng mga oil refinery, mga pantalan at mga bodega ng mga marketplace. Sa Moscow, itinuturing nila itong pag-atake hindi mula sa Ukraine, kundi mula sa Alyansang Hilagang Atlantiko dahil ang alyansa ang nagbibigay ng armas at datos ng intelihensya sa Kyiv. At dahil dito, sinusubukan ni Vladimir Putin na palakihin ang isyong ito para sa isang hybrid o maliitang digmaan laban sa Europa. At ayon sa mga kausap ng ahensyang Bloomberg, tiniyak nila na sa kabila ng presyur sa ekonomiya, krisis sa panggatong at mga pag-atake sa mga logistics hub, hindi balak ni Vladimir Putin na tapusin ang digmaan. Nagpasyang baliw na ito na ilubog sa dugo ang lahat ng karaniwang Ruso dahil hindi siya makaatras mula sa kanyang mga sukdulang layunin. Ayon sa mga pinagkukunan, ang kasalukuyang yugto ng palitan ng mga atake ay malayo pa sa rurok ng eskalasyon ng digmaan at naghahanda si Putin na palalain pa ito. Interesante, dahil ayon sa mga pinagkukunan ng pahayagan, ang kasalukuyang mga pag-atake gamit ang mga balistikong misil sa Ukraine ay inaasahan na sana ni Vladimir Putin na pipilitin ang Kyiv na magbigay ng mga konsesyon. Pero ang pinakanakababahala ay ito. Parami ng parami sa mga opisyal ng Russia ang naniniwala na si Vladimir Putin bilang huling paraan ay maaaring gumamit ng taktikal na sandatang nuklear laban sa Ukraine. Ang mga panawagan mula sa mga makaka ng makagiyara ng mga hardliner sa Kremlin na sumusuporta sa ganitong hakbang na nuclear ay lalong lumalakas nitong mga nakaraang araw. At dahil ang pagkatalo sa digmaan ay tila isang ganap na hindi katanggap-tanggap na senaryo para kay Pleshchevy Karlik Putin. Dahil halos wala ng diplomasya tungkol sa Ukraine, sa Moscow, kakaunti na lang ang nakikitang alternatibo sa lalo pang paglala. 4 na malalapit sa Kremlin na kausap ng Bloomberg ang nagsabi nito. Sa Kremlin, umaasa pa rin sila na sina Steven Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na sugo ni Donald Trump, ay magdadala pa rin ng ilang bagong mga panukala sa Moscow kahit napakababa ng pag-asang magkakaroon ng pag-usad. At umaasa si Putin na kung may dadalhin man sila, siguradong ito ay magiging pagsuko ng Ukraine. Kasabay nito, agad nagbigay ng mahalagang paglilinaw ang Bloomberg. Sa ngayon, walang palatandaan na si Vladimir Putin ay kasalukuyang naghahanda na gumamit ng sandatang nuclear. Mariing tumututol ang mga katuwang ng Russia, kabilang ang China at India, na nagpadala ng mahigpit na babala sa Kremlin laban sa ganitong hakbang. Pero gaya ng kasabihan, napagdaanan na natin ang ganitong kwento noong taong 2022. Pero ang mahalaga, sa ngayon, tinitingnan ng kanluran ang senaryong ito bilang tunay na huling hakbang ng desperadong Vladimir Putin.
Pero paalala ko, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbabala ang Estados Unidos ng Amerika sa Moscow tungkol sa isyu ng nuklear. Tungkol sa mga magiging epekto ng nuklear na pag-atake ni Putin, nagbabala na noon ang administrasyon ni Joe Biden. Noong panahon ni Biden, ipinaalam ng Estados Unidos kay Vladimir Putin na ang magiging sagot ay isang konbensyonal na pag-atake ng mga puwersang panghimpapawid ng Amerika laban sa Russia. Ibig sabihin, ito ay magiging isang direktang pambubomba sa himpapawid ng Russia gamit mismo ang puwersa ng Estados Unidos ng Amerika. Walang magtatangkang itago ito. Si Putin ay kasalukuyang sinusubukan kung hanggang saan siya makakarating bago umurong ang kanluran sa harap niya. At sinusubukan niyang maintindihan kung pagkatapos ng anong hakbang, tiyak natatamaan siya ng kanluran sa kanyang kalbong muka. Dito mahalagang alalahanin ang isang particular na pangyayari. Ang direktor ng CIA na si William Burns na siyang nauna sa kasalukuyang pinuno ng ahensya na si John Ratcliffe na, gaya ng napag-usapan na natin sa mga nakaraang episode, kamakailan lang ay lumipat papuntang Moscow. Nakipagkita kay pinuno ng panlabas na intelihensya ng Rusya na si Sergei Narishkin sa Turkiya noong huling bahagi ng 2022. Partikular para iparating sa Kremlin ang mga detalye tungkol sa kung bakit hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng taktikal na sandatang nuklear. Noon paalala ko, tumakas ang mga Ruso mula sa Kherson at Kharkiv na mga rehiyon at si Vladimir Putin ay takot na takot at desperadong sinubukang iligtas ang sitwasyon. Ibig sabihin, ang plano kung saan ang isang mataas na opisyal ng intelihensya ng Amerika ay personal na pupunta upang balaan ng Moscow tungkol sa isyu ng nuklear. Ito ay isang subok at paulit-ulit na pamamaraan ng diplomasyang Amerikano at hindi ito balita ng kasalukuyan. Pero mas maraming eksperto ngayon ay naniniwala na ang panganib ng paggamit ng taktikal na sandatang nuklear ni Vladimir Putin ay napakababa. Sa makabagong larangan ng labanan, ang bisa ng ganitong pag-atake ay magiging napakalimitado at ang mga pampulitikang gastos ng paglabag sa nuclear na tabu ay napakataas. Kaya naman, habang may puwang pa ang Moscow para mag-eskalada gamit ang mga kumbensyonal na sandata, kabilang ang pagpapalakas ng mga pag-atake ng missile, kakaunti ang dahilan nito para lampasan ang nuclear na hangganan. Dahil dito, mas malamang na palakasin ang mga pag-atake gamit ang mga balistikong missile. At ang nuclear naman ay muling gagamitin ni Putin bilang panakot at pambarter. Kagiliw-giliw sa gitna nito ay may lumutang na mahalagang detalye na direktang may kinalaman sa deadlock sa negosasyon na iniulat na yon ng Bloomberg. Hindi pinilit ng Estados Unidos si Vladimir Zelensky na makipagkasundo sa Kremlin tungkol sa Donbas, ang mga dating espesyal na kinatawan. Трампа Кит Келлог заявил сегодня. Nagkamali ng kalkula si Putin nang subukan niyang gamitin ang tuso para sakupin ang buong rehiyon ng Donetsk, umaasa ng walang saysay na pipilitin ni Donald Trump si Zelensky na magbigay ng konsesyon. Narito ang CP mula kay Kit Kellogg. Hindi personal na pinilit ni Donald Trump si Pangulong Zelensky na kusang ibigay ang Donbas o ang Donetsk na rehiyon. Mukhang naging malinaw ito noong summit sa Alaska. Sinabi ni Trump kay Putin, direktang mensahe, kung kailangan ninyo ang lupaing ito, lumaban kayo para dito. Sinabi rin ni Kit Kellogg na matagal nang may personal na ugnayan sina Trump at Putin at nagamit na ng Pangulo ng Estados Unidos ang lahat ng posibleng diplomatikong paraan upang tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. At ito ay muling nagpapahiwatig na talagang nasa dead end na ang mga negosasyon. At sa huli, tungkol sa kung paano tumutugon ang Ukraine sa lahat ng nakakabahalang kawalang katiyakan na ito. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky kasama ang punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Mikhail Drupati ay kumilos sa sektor ng Alexandrovsk, kung saan nakipagkita sila sa mga sundalo ng ika-80 hiwalay na Galician Air Assault Brigade. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga sundalong Ukrainian sa kanilang serbisyo at ginawaran ng mga pambansang parangal ang mga mandirigma. Sa pagpupulong kasama ang mga kumander, tinalakay nila ang mga pangangailangan ng unit at ang mga posibilidad ng pagpapalakas ng kanilang depensa. Kabilang sa mga partikular na hiling ng militar ay ang pagkakaloob ng mga drone, malayuang artilyerya at maliliit na estasyon ng radar. Ang mahalaga dito ay sa direksyon ng Alexandrovsk, patuloy ang opensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine simula pa ngayong taon. At sa panahong ito, napalaya ng mga sundalong Ukrainian ang 26 na mga pamayanan sa mga rehiyon ng Dnipropetrovsk, Donetsk at Zaporizhia. Sa kabuuan, muling nabawi ng sandatahang lakas ng Ukraine ang humigit kumulang 750 kilometro kwadrado ng teritoryo ng Ukraine. Sa araw ding yon, kasama ni Zelensky si Drupati, ang General Staff at ang Ministro ng Depensa na si Yevgeny Khmara, tinukoy nila ang mga susunod na hakbang. Narito ang kanyang sinabi. Palalakasin ang ating mga posisyon sa Donetsk Oblast dahil sa dalawang pinahusay na grupo.
Ang mga magiging kumander ay ang bayani ng Ukraine na si Denis Prokopenko at ang bayani ng Ukraine na si Andrei Beletsky. Konklusyon, inilarawan ng Bloomberg si Putin bilang isang taong naniniwalang patay ng mga negosasyon at naghahanda para sa panibagong alon ng paglala. Kasabay nito, mas madalas na pinag-uusapan ng mga tao sa paligid ng kalbong diktador ang opsyong nuklear bilang huling paraan. Gayunpaman, tinataya ng mga analista na napakababa ng tunay na posibilidad ng ganitong hakbang at ang president na may babala sa pamamagitan ni Burns at Narishkin noong 2017. Ipinapakita na ang ganitong mga pag-uusap sa pagitan ng mga ahensya ng intelihensya ay nangyari na noon at noon ay hindi naman nauwi sa paggamit ng sandatang nuklear. At kasabay nito, lumalabas na si Trump mismo ay hindi kailanman tinilit si Zelensky na isuko ang Donbas, taliwas sa inaasahan ng kalbong Putin. At ang Ukraine, bilang tugon sa lahat ng pagkakabalahong ito, ay hindi nakaupo lang at walang ginagawa, kundi kasama pa mismo ang presidente sa unahan, pinapalakas nila ang mga particular na bahagi ng frontline gamit ang mga bagong grupo sa ilalim ng pamumuno ng mga karapat-dapat na kumander ng labanan. Dito muna ako maglalagay ng ellipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito at pindutin ang kampanilya. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.